Hello guys, welcome to our channel and welcome for another lecture in our subject Introduction to Criminology. So medyo iba tayo ngayon, no? As you can see, I am at this school right now and medyo lumabas muna ako sa room kasi nga medyo nakakabagot din. So ngayon, I will be discussing to you the topic on theories of victimization. Bale, ang pag-uusapan natin sa part na yan is we're going to determine ano yung mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nabibiktima. Anyway, meron na tayong lecture previously on the topic victimization. So we defined already what is victimization and the concept behind victimization. So we have the basic idea already. So what we don't know is ano yung mga dahilan kung bakit ang isang tao ay nabibiktima habang yung iba naman ay hindi nabibiktima. Okay? So anyway, later on I will be touring you to our school facility as I'm discussing. Sorry I cannot enter the office right now because as you can see, walang ilaw. Okay. So first thing first is we're going to talk about the four theories of victimization. But before that, lipat muna tayo ng location. Okay, so right now we are at the criminology laboratory. This is where usually the subject regarding criminalistic is being held. So we have here the facilities on that. I do hope you can see this already physically. So we go back to our topic. Now, with regards to theories on victimization, we discussed many of the theories. Dami nating napag-usapan na theories regarding criminality and causes of crime causation. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is what about sa victimization? Bakit nga ba nagiging biktima ang isang tao? I have mentioned that we have four theories that talks about why does a person become a victim. So una sa lahat is yung tinatawag nating victim's precipitation. Okay? So what does it mean by victim's precipitation? Meaning that yung biktima mismo ay merong ginawa na naging dahilan kung bakit siya napiling biktimahin ng isang kriminal. Under victim precipitation, dalawa yan guys. We have passive and active precipitation. So pag sinabi nating active precipitation, ibig sabihin, mismong si biktima ang nag-udyok sa kanyang sariling kapahamakan. Kumbaga, siya ay merong ginawang bagay na kung saan yun ang naging dahilan kung bakit siya naging biktima ng isang krimen. So isa sa pinakakaraniwang dahilan kung bakit nabibiktima ang isang tao ay dahil din sa kanyang sariling pag-uugali. Halimbawa, isa siyang taong mahilig maghanap ng gulo. Taong mahilig makisawsaw sa kung ano-anong bagay. Na kung saan, sa ginagawa niyang ganyan, ay meron siyang naaapakang tao, meron siyang naagrabyado. Kaya yung mga taong ito ay sila ay malamang naghihiganti nang sa ganon ay ma-satisfy nila yung tinatawag nating desire for revenge. So yun yung tinatawag nating active precipitation, na kung saan mismong yung taong naging biktima ang dahilan kung bakit siya naging biktima. Dahil una, pwedeng siya ay mahilig maghanap ng gulo, mahilig sa basag ulo. Ngayon, dahil sa hilig niyang yan, nabiktima ngayon siya ng isang krimen. Di ba? So, yung isa naman yung tinatawag nating passive precipitation. Sa passive precipitation naman guys is wala namang ginagawang masama yung tao pero siya ay naging biktima pa rin. Dahil doon sa mga bagay-bagay na pwedeng meron sa kanyang pag-uugali na kung saan yun yung karaniwang nagiging dahilan kung bakit siya nagiging biktima. Halimbawa, mabait ka masyado. Di ba?
Naniniwala ba kayo na ang pagiging mabait minsan ay nagiging dahilan kung bakit ka napagsasamantalahan ng ibang tao? Tama yan. Dahil sa sobrang kabaitan ng isang taong yan, siya ay pinagsasamantalahan. Ibig sabihin, naging biktima siya ng isang krimen. Meron tayong mga tinatawag na budol-budol, na kung saan yung mga kriminal ay sinasamantala yung pagiging mabait ng isang tao, yung pagiging mapagbigay ng isang tao para kuhanan pa siya ng mga mahalagang bagay. At dahil sa kabaitang yan, nagiging biktima sila. Okay? So isa sa nakikita nating dahilan ay yung kanyang ugali na kung saan I think lahat ng bagay ay hindi niya binibigyan ng masamang kulay. At dahil doon, nagiging less suspicious siya sa mga tao, which is nagiging prone siya sa criminality. Dahil hindi nga siya mapagsuspetsya, no? Hindi siya mapaghinala, kaya't madali lang siyang mabiktima. Okay? So yun yung nandoon sa victim's precipitation, na kung saan dahil sa pag-uugali ng isang tao, dahil sa pinaggagawa ng isang tao, ay nagiging prone siya sa victimization. Okay? And at the same time, pag masyado ka namang maramot, di ba? Masyado kang maramot, marami ka ding naaapakan, naaagrabyado. Halimbawa, may gustong mangutang sa'yo, hindi mo pinautangan kasi nga maramot ka. Kahit na sabihin natin marami kang pera, pero dahil ayaw mo, kaya pinagdamutan mo yung isang tao. At minsan, ito yung nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay pinagnanakawan, no? Pinagsasamantalahan, ginagantihan, at ginagawan ng masama dahil sa kanyang ugali. Part pa rin yan ng passive precipitation, na kung saan hindi naman masama yung ginagawa mo, pero dahil doon sa mga asal mong yun yung nagiging dahilan kung bakit ka nabibiktima ng isang krimen. So bago tayo magpatuloy, lipat muna tayo sa ibang location. Okay, so nandito na tayo sa third floor. Hiningal ako. Sa third floor na kung saan karamihan ng klase ng mga criminology ay dito lahat, guys. So ayan, yung mga rooms po sa likod natin, bali ano to? 7 rooms. So 7 rooms lahat ang allotted sa atin sa criminology. 1 to M301 dito, guys. M301, 2, and then 3 dyan hanggang 7 sa likod. Plus yung classroom natin doon sa baba, which is the criminology laboratory. So, yung building natin for the criminology office is doon yung tinatawag nating annex building. Dito sa classroom natin, kung saan ang klase ay ginaganap, sa main building, 3rd floor. So, makita nyo yung schedule nyo na merong M303 sa face-to-face regular classes natin. Ibig sabihin nun, main building, room M303. So, ang rooms dito, M301 hanggang M307. Okay. Balik tayo sa ating topic. Ayan, so we are now on the second theory that explain bakit nagiging biktima ang isang tao ng isang krimen. So, under the second theory, ang pag-uusapan naman natin ay yung tinatawag nating routine activities theory. So, under the routine activity theory, ang mga kriminal ay inoobserbahan din ang ating daily routine. So, meron kasi sa atin, ang routine natin ay prone to victimization. At meron naman yung iba na kung saan na-master na nila yung pagiging security conscious, na kung saan sa lahat ng ginagawa nila, they make it sure always na sila ay well protected. So, pag-usapan natin ang mga routine na matatawag nating prone to victimization. Under the routine theory, sinasabi na kung saan pag ang isang tao ay
hindi security conscious. Ibig sabihin, walang pag-iingat sa seguridad ng kanyang kapakanan, o hindi naman kaya ay seguridad ng kanyang pag-aari. So matatawag nating hindi security conscious ang isang tao kung ang mga bagay na mahahalaga sa kanya, personally, yung mga item na yon, yung mga gamit na matataas ang halaga, gaya ng cellphone, alahas, kotse, at iba pang mga pag-aari, ay hindi na ilalagay sa wasto o hindi na proprotektahan. Halimbawa, burarakang tao, kung saan-saan mo lang nilalapag ang iyong cellphone, mamahalin pa naman yan. So ano sa tingin mo ang mangyayari? Kung merong magnanakaw na nag-uobserba sa mga ginagawa mo, sasamantalahin nila ang pagiging makalat mo at kawalang ingat mo sa mga gamit mo. So isa yan sa dahilan kung bakit ang isang tao ay nabibiktima. Dahil sa kanyang palagi ang ginagawa na hindi pag-iingat sa kanyang mga gamit. Lumalabas ka ng bahay na hindi mo sinasarado ang pintuan o gate ninyo. Lumalabas ka ng sasakyan na hindi mo ito nilalak, o di kaya iniiwan mong bukas ang mga pintuan, ang mga bintana at iba pa. Pumaparada ka ng motorsiklo mo sa mga lugar na kung saan ay walang katao-tao, walang ilaw, walang nagbabantay, at hindi mo pa to kinakandado. So isa yun sa mga pwedeng maging dahilan para mabiktima ang isang tao. So nasa pag-iingat lang din yan. Isa pa sa mga dahilan ay kawalan ng aksyon sa pag-iingat sa sarili mo. So kung alam mong delikado, alanganin na ang oras, lumabas ka pa, wala kang kasama, alam mong delikado ang dadaanan mo pa uwi, ngayon hindi ka pa nag-ingat, dumaan ka pa rin doon nang walang kasama, nang walang proteksyon na dala, isa na naman yan sa magiging dahilan. Sapagkat ikaw din lang ang nagdadala ng sarili mong kapahamakan sa iyong sarili kung hindi mo iniingatan. Isipin natin na nandyan lang ang mga kriminal sa paligid natin, at kung bibigyan natin sila ng oportunidad, ay magagawa nila ang krimen na gusto nilang gawin. So nasa pag-iingat lang din yan. So yun yung mga tinatalakay sa routine activities. Yung mga palagiang ginagawa, yung mga nakagawian natin na kung saan nagiging dahilan kung bakit nabibiktima tayo ng krimen. Dahil hindi natin iniingatan or kulang tayo sa pag-iingat sa sarili natin or kulang tayo sa pag-iingat sa mga ari-arian natin, kaya tayo ay napipiling biktimahin. No? Ang panghuli sa routine activity is yung pagkakaroon ng motivated offender. Ngayon, tandaan natin na pag merong oportunidad, madali lang tuksuin ang mga kriminal na yan. So kung nakakita sila ng mamahaling bagay na walang proteksyon, nakakalat lang, at sila ay may pangangailangan sa buhay, halimbawa kailangan nila ng pera, kailangan nila ng panggasto sa pagkain nila, sasamantalahin nila yan o madali silang matutukso sapagkat meron silang pangangailangan na matutugunan ng paggawa nila ng krimen. So under routine activity theory, ang pinupunto lang dito guys is yung mga gawain natin na walang kaingat-ingat. So yun yung nagdadala sa atin ng sarili nating kapahamakan. Okay? Pangatlo sa mga teorya na nagpapaliwanag kung bakit nabibiktima ang isang tao ay yung lifestyle theory. Ibig sabihin, ano ba ang mga karaniwang mong ginagawa? Pagdating sa lifestyle theory, dalawang uri yan. Yung tinatawag nating recreation, yung mga ginagawa mo para libangin ang sarili mo, at yung mga work-related activities. So ano ba yung trabaho mo? Unahin natin yung trabaho. May mga trabaho kasing malapit sa disgrasya. Halimbawa, ginusto mong maging pulis. Dahil sa trabaho mong yan, nalalapit ka sa disgrasya kasi ikaw ay palagi ang nakikipag-ugnay sa mga masasamang loob. Dahil sa pakikipag-ugnay mo sa kanila, ang kapahamakan sa iyo, sa iyong sarili, sa iyong buhay, ay tumataas. No? Ano pa ba yung mga trabaho na kung saan mataas ang potensyal na kung saan ikaw ay mabiktima ng isang krimen? Ikaw ay abogado, ikaw ay politiko. Yung mga yon,
ay meron talagang potensyal na disgrasyang dulot or kapahamakan kasali sa trabaho. Etong mismong mga trabaho na ito ay pwedeng magdala sa iyo sa sarili mong kapahamakan. So yun yung tinatawag nating lifestyle theory. Hindi ko naman sinasabi na pumili ka ng trabaho na kung saan safe ka, na kung saan hindi ka mapapahamak, sapagkat lahat naman ng trabahong maisip natin ay pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Subalit meron lamang yung iilan na kung saan mas mataas ang tsansang mapahamak sila sapagkat yung uri ng kanilang trabaho ay talagang lubhang mapanganib. Pangalawa, sa lifestyle theory, recreation o yung mga ginagawa mong paglilibang. Ano ang ginagawa mo pag gusto mong maglibang? Gusto mo bang mag-inom? Gusto mo bang pumunta sa mga bahay aliwan, mga bahay inuman, bahay sugalan? Kung ganon ang mga gusto mong gawin para malibang ang iyong sarili, ay talagang ikaw ay mapapalapit sa disgrasya o kapahamakan sapagkat itong mga activity na to ay lubhang delikado. Alam niyo naman ang pag-iinom ng alak. Alam niyo naman ang ugali ng taong nakakainom. No? Hindi natin pwedeng kontrolin yan. Kaya't, kung yun ang mga gusto mong gawain para libangin ang iyong sarili, mas lalo kang mapapahamak. So maraming ibang pwedeng paraan para maglibang na kung saan hindi tayo mapapahamak. Okay? So ang pinupunto lang dito ay merong mga gawain o libangan na kung saan mas malaki ang tsansang mapunta ka o mapahamak ka sapagkat yung uri ng libangan na ito ay mataas ang tsansa na magdulot sa iyo ng kapahamakan. Okay? So yan ang lifestyle theory. So hindi na ako lilipat kasi hindi na tayo lilipat ng lokasyon kasi pagod na rin ako. Okay, last na pag-uusapan natin ay ang deviant place theory. So under the deviant place theory, walang mali sa pag-uugali ng tao, walang mali sa pag-iingat o trabaho, walang mali sa pag-iingat niya sa kanyang mga gamit, walang mali sa trabaho o sa kanyang libangan, pero pwedeng may mali sa lugar na kung saan siya nakatira. Okay? So may mga posibilidad na kung saan kahit anong ingat mo, ikaw naman ay nakatira sa lugar na kung saan maraming krimen na nagaganap, isa rin yan sa pwedeng maging dahilan kung paano or bakit mapapataas natin ang tsansa natin na maging biktima ng isang krimen. So, halimbawa, nakatira ka sa mga lugar na kung saan marami ang gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kahit anong ingat mo naman dyan, no? Kahit anong pag-iingat ang gawin mo, kahit anong aga mo umuwi or kahit anong uri ng trabaho mo, no, na wala namang kapahamakang maidudulot, pero doon sa lugar naman kung saan ka mismo nakatira, saan ka umuuwi, saan ka tumutuloy, ay maraming mga taong pwedeng maging kriminal or pwedeng magsamantala o gumawa ng masama sa iyo, pwede ka pa rin mapahamak. Okay? So yan yung tinatawag nating deviant place theory. So yun ang apat na theory na nagpapaliwanag kung bakit ang isang tao ay nagiging biktima ng isang krimen. So sana marami kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon, and sana na-enjoy nyo yung konting tour sa ating school, and sana maging normal na ang lahat para makapasok na tayo dito at magkita-kita na tayo lahat. Okay? So, that's it for today's lecture. I do hope that meron kayong natutunan sa lecture natin ngayon. Kung may mga tanong kayo, tanungin nyo lang, comment nyo sa comment section, sasagutin natin yan. So, that's it for today. See you on the next video.